Ganito naman akong gumawa ng chicharon sa mga kababayan ko na nandito sa Japan. Pag natutunan nyo to, mababawasan na pagka-homesick ninyo sa mga ganitong pagkain. Ang mura lang naman itong balat ng baboy na to, pero ang dami kong nagawa, as in balat lang to ng baboy at wala itong kalaman-laman. Ganito yan kalaki at makaka-order kayo nito sa Amazon online o sa mga tindahan ng karne dito sa Japan sa super mura na halaga. Hiniwa ko lang to o ginupit-gupit sa laki na gusto ko, magkakaibang size at pakukulaan ko to ng 10 minuto. At sa pagpapakulo ko ay nilagyan ko na to ng asin, wala na akong ibang ilalagay pa na pampalasa. At pagkatapos ko nga itong mapakuluan ng 10 minuto ay i-air dry ko to at palalamigin. Hahayaan ko lang to na naka-open na ganito. Dito lang din naman sa kusina para mawala yung mga moisture. At heto na nga yan mga mi, medyo mag-iiba ng konti ang kulay niya. At dito naman sa aking kaserola na non-stick ay ibubusak ko tong mga balat ng baboy na to. At dahil nga non-stick tong kaserola na ginagamit ko ay hindi ko na kailangan itong lagyan pa ng mantika. At pag nagmantika na itong mga baboy na ibinubusa ko ay sasalain ko naman siya. At pagkatapos ay ibabalik ko naman uli siya dito sa kasirola at hahalu-haluin ko lang uli para lumabas pa ang kanyang mga mantika. At dahil nga sa balat na balat lang ng baboy to at wala siyang kalaman-laman ay hindi ganun kadami yung mantikang mapipiga dito. Ganun pa man ay kailangan mapiga pa rin yung mantika dito sa balat na to, kaya hahalu-haluin lang natin to dito sa may kasirola. Kasirolang malaki nga pala yung ginamit ko mga mi, kasi para maiwasan ko na matilamsikan ako ng mantika. At dahil nga sa medyo marami itong nabili ko na to, kaya iniluto ko na lang siya ng minsanan. At para nahahalo ko din to ng maayos. At pag may napipiga pa ako ng mantika ay sasalain ko lang uli ito at ibabalik ko uli dito sa aking kasirola. Same procedure lang uli mga mi, mga 3 o 4 na beses ko sigurong ginawa ito. Tiyagaan lang din to mga mi, kasi kailangang hinahalo na ganito para hindi nasusunog. At habang hinahalo nyo to ng ganito ay mapapaisip kayo kung meron bang kinapupuntahan yung ginagawa ninyo. Meron mga mi, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi ang ganda ng kalalabasan ng chicharon nito. At nagpainit na nga ako ng mantika at isinama ko rin yung mga mantika na napiga ko. Ipipirito ko to ng 1 o 2 beses, pero kailangan yung final na pagluluto ninyo dito ay napalamig nyo muna yung unang pagpirito na ginawa ninyo. Kasi kung pagsusunurin ninyo yung pagpipirito ninyo pagkatapos kakainin nyo na siya sa bandang huli, hindi magiging maganda yung kalalabasan niya, medyo makunat siya na matigas. Kaya pagkapirito ninyo dito ng 1 beses, kailangan palamigin nyo muna to. At ganito na nga ang kanyang magiging itsura. Chicharon na chicharon siya talaga. Although wala siyang laman dahil balat ng baboy lang naman talaga yung nabili ko. Pero kung chicharon at chicharon lang ang pag-uusapan ay napaka-perfect na nito mga mi. Kaya kung andito ka sa Japan o nasa ibang bansa ka at nagkikrave ka sa ganitong pagkain, kaya